Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Magandang gabi rin po, Reverend. Sa kapayapaan po ng gabing ito, atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Matapos po ang 4 na ligong paghahanda, matapos po natin maihanda ang mga panlabas na kaanyuan ng atin pong simbahan at ng atin pong mga sarili, matapos po natin ihanda ang atin pong kalooban sa pagdating ng Panginoon, ngayon po ay buong galak po nating sinasalubong at tinatanggap ang pagsilang ng atin pong Panginoong Hesukristo na siya pong ating tagapagligtas. Mga minamahal ko pong kapatid, kung ang bawat isa po sa atin ay nakinig po sa mga pagbasa, meron po tayong mga magagandang bagay na dapat pagnilayan sa mga oras po na ito. Sa unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Isaias, ang pagsilang ni Jesus ay isang liwanag sa matagal nang namumuhay sa kasalanan. Ang pagsilang ni Jesus ay isang liwanag sa matagal nang namumuhay sa kasalanan. Ito po mga minamahal kong kapatid, ang kahulugan po ng Pasko kung bakit po natin ipinagdiriwang ang araw na ito. Ang pagkakaroon ng liwanag sa puso ng bawat isa po sa atin sa tulong at paggabay ng atin pong Panginoong Hesukristo. Marahil kung titignan po natin ang unang bahagi at unang yugto po ng paglalang sa tao, nakita po natin kung paano po naging makasalanan ng atin pong mga unang magulang. Kaya po minarapat po ng Diyos Ama na ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin kaligtasan. Ibinigay ng Diyos Ama ang liwanag upang ang nadidiliman nating mga puso, ang atin pong mga isip, ay magkaroon ng kaliwanagan sa pamamagitan ng pagsilang ng Panginoon. Paano po ba tayo maliliwanagan? Kung ang bawat isa po sa atin ay nakaugat at nakasandal kay Kristo na atin pong manunubos. Ang liwanag na dala-dala po natin araw-araw, ang liwanag na atin pong nasasalamin sa atin pong mga buhay, ay wala pong ibang pinanggagalingan kung hindi kay Jesus na atin pong Panginoon. Kaya nga po, tayo po ay tinatawagan mga minamahal kong kapatid na sa mga oras na ang bawat isa po sa atin ay nadidiliman sa atin pong mga buhay dahil sa atin pong mga makasalanang pamumuhay, inaanyayahan po tayo ng Panginoon na magsilbing liwanag, magsilbing gabay, at magsilbing tagatanglaw sa atin pong mga kapatid na lugmok po sa kasalanan. Ito po ang dahilan kung bakit ang atin pong Panginoong Hesukristo na sa atin pong mga susunod na pagninilay, ipapakita po sa atin kung papaanong siya po ay bata pa lamang, alam na ang kanyang misyon sa buhay. Bibigyan tayo ng Panginoong Hesukristo ng liwanag kung ang bawat isa po sa atin ay nakikinig, sumusunod, at nananatili sa liwanag na tangan-tangan ng Panginoon para sa ating kalooban. Sa ikalawang pagbasa, mga minamahal ko pong kapatid, mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito, paanyaya na talikuran ang likong pamumuhay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Paanyaya na talikuran ang likong pamumuhay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ano po mga minamahal kong kapatid ang ibig pong sabihin nito? Halimbawa po,
Kapag ang bawat isa po sa atin, sa loob po ng atin pong pamilya, sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga kapwa-tao o mga kapitbahay, kapag po tayo ay ginawan po ng mabuti at maganda, ano po ang atin pong isusukli sa kanila? Ano po ang igaganti po natin sa kanila? Gagantihan po ba natin ng mga hindi magagandang bagay? Gagantihan po ba natin ng masama? Hindi po ba ang igaganti natin ang kagandahang loob na mayroon tayo sa atin pong kalooban? Ito po yung pinakamaganda na ibinigay ng Diyos Ama sa bawat isa po sa atin, na ang pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak ay ang pagbibigay niya ng kagandahan at ang pagpapahayag niya ng kagandahan ng loob sa bawat isa po sa atin. Ano po ang kinakailangan natin upang masuklian ang kagandahang loob na ito ng Diyos? Wala pong iba kung hindi ang maialay natin ng atin pong mga sarili papunta sa Diyos na lumikha sa bawat isa po sa atin. Ang kahulugan ng Pasko ay ang pagtalikod sa mga likong pamumuhay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Naalala ko po yung isa pong kabataan na nagtanong po sa akin nung ako po ay seminarista. Ang sabi po niya sa akin, "Brother, kung ako po ay pinatawad na ng Diyos, ibig sabihin po pwede po uli akong magkamali, pwede po akong magkasala." Opo, ang bawat isa po sa atin ay mayroon pong mga pagkakataon na tayo po ay bumabagsak sa kasalanan. Mayroon pong temptation sa bawat isa po sa atin. Pero ang kinakailangan po natin, mga minamahal kong kapatid, sa bawat pagtanggap po natin sa sakramento ng kumpisal, sa bawat pagtanggap po natin sa mainit na panawagan ng Diyos at sa Kanyang mainit na pagyakap sa tuwing tayo ay lalapit po sa Kanya, magsumikap po tayong gumawa ng mabuti para sa ikadadakila ng Kanyang ngalan. Ibinigay ng Diyos Ama ang Kanyang bugtong na anak para ipakita sa atin ang Kanyang tunay at tapat na pagpapatawad. Dahil sa atin mga likong pamumuhay, hindi nagdalawang isip ang Diyos Ama para sa ating kaligtasan. At sa mabuting balita, mga minamahal kong kapatid, ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng anghel ang isang palatandaan na matatagpuan ng isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Ang unang Pasko ay makikita natin sa sabsaban. At sa bawat pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan, mga minamahal kong kapatid, patuloy tayong inaanyayahan ito na maging simple, maging payak ang atin pong pamumuhay. Aanin po natin yung mga bagay na makapagpapaligaya sa bawat isa po sa atin, na ang bawat isa po sa atin ay lagi pong busy sa paghahanda ng mga material na bagay na ibibigay natin sa atin pong kapwa. Sa paghahanda po natin ng atin pong pagsasalu-saluhan, mamaya pag-uwi po natin ng atin pong tahanan. Busy po tayo sa mga pagbabalot ng mga regalo para ibigay po natin sa atin pong mga inaanak. Pero ang panawagan ng unang Pasko na atin pong inaalala sa mga oras na ito ay ang panawagan na maging payak sa atin pong pamumuhay. Hindi po natin kinakailangan na magarbo ang atin pong mga damit sa tuwing tayo po ay haharap sa Panginoon. Hindi po natin kinakailangan na meron pong mga bagong damit upang tayo o ang mga anak natin ay mamasko sa atin pong mga kapwa-tao. Ang kinakailangan po natin ay ang mayroong kabukasan ng atin pong kalooban
upang ang batang si Jesus na nasa sabsaban ay mapatuloy po natin sa atin pong pamumuhay. Kaya nga po pinahintulot ng Diyos Ama na ang kanyang buktong na anak ay ipanganak sa sabsaban para maipakita po natin mga tao o para maipakita po sa ating mga tao na ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin sa kabila ng kasimplihan ng pagmamahal na ito ay tumatagos sa atin pong mga puso. Katulad din po ng pagpapaalala ko sa pagbibigay ko po ng homilya kaninang umaga, mga minamahal kong kapatid, mayroon lamang po sana akong request sa bawat isa po sa inyo para makita natin ang misyon ni Kristo, para makita natin ang pag-alaala sa unang Pasko sa sabsaban ni Kristo. Mamaya po, pagkatapos ng banal na misa, inaanyayahan ko po kayo na lumapit sa Belen. Tignan niyo po ang batang si Jesus. Tignan niyo po mata sa mata. Tignan niyo po ang kanyang postura. Pansinin niyo po ang kamay niyang nakadipa. Pansinin niyo po ang mga paa niyang na magkapatong. Bata pa lamang si Jesus, alam na niya ang kanyang misyon na ililigtas tayo sa ating mga kasalanan. At darating ang panahon sa paglaki ni Jesus, yung kamay na nakadipa, yung paa na magkapatong, masisilayan natin sa kahoy na krus. Tanda ng kanyang pagkapako at pagkamatay sa krus para maipakita sa bawat isa po sa atin ang tunay at tapat na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Kaya po may Pasko, kaya po may unang Pasko tayong inaalaala sa panahon po na ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sana po sa mga susunod na araw, hindi na po natin aalalahanin ang unang Pasko dahil ang Pasko ay tinanggap na natin sa ating mga puso. Araw-araw, Pasko na sa atin pong buhay. Dahil tinanggap na natin ang liwanag, ang kagandahang loob ng Diyos, at ang misteryo at ang simbolo ng kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Amen.